Mga idolo, akala mo ba kailangan mo maging sobrang athletic, elite shooter o 7-footer para magtagumpay sa NBA? Paano kung sabihin kung may isang player na sobrang bagal pero hindi mo pa rin mapigilan? Isang 6'2 guard na parang power forward kung maglaro. Isang 6'5 player na mas malakas pa mag-rebound kaysa sa maraming center. At isang point guard na halos hindi tumitira ng tres at bihirang mag-free throw pero higit isang dekada nung nananatili sa NBA. Kaya kung gusto mong makita ang 5 NBA players na literal na sumira sa nakasanayang basketball, siguraduhin tapusin ang video. Ladies and gentlemen, go figure. How many threes? 13. Wow. 22. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa NBA, karamihan ng superstar ay may common traits. Sobrang bilis, mataas tumalon, elite shooting o napakalaking katawan. Pero may ilang players na parang hindi sumusunod sa normal na formula. Sa halip na gayahin ng iba, gumawa sila ng sarili nilang paraan para maging effective. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mahalaga pa rin sila sa kanilang mga teams. Kaya simulan na natin mga idolo. Panglima sa ating listahan, si Kyle Anderson. Kilala siya sa palayaw na slow-mo. Kung mapapanood mo siyang maglaro sa unang pagkakataon, iisipin mo mabagal siya para sa NBA. Hindi explosive, hindi mabilis, hindi rin mataas tumalon. Pero ang nakakagulat, hindi mo siya basta-basta mapipigilan. Paano? Dahil lilit ang kanyang basketball IQ. Habang ang ibang players ay gumagamit ng speed, si Kyle Anderson naman ay gumagamit ng timing, footwork, pagbabasa ng depensa at matinding pasensya. Parang lagi niyang pinapabagal ng laro hanggang sa mawala ang balanse ng depensa. Kaya kahit sobrang bagal niyang gumalaw, lagi siyang nakakahanap ng tamang pasa, tamang tira o tamang drive. Isa siyang patunay na hindi lahat ng NBA success ay nakabase sa athleticism. Pang-apat, si Gary Payton II. Tinawag pa siya ng Golden State Warriors na the tallest 6'2 player ever. Bakit? Dahil kahit 6'2 lang ang height niya, ang laro niya ay parang traditional power forward. Kaya niyang bantayan ng point guard, shooting guard, small forward, power forward at kahit ilang centers sa tamang matchup. Napakalakas ng katawan niya, napakataas tumalon, napakagaling niyang dumepensa at isa rin siya sa pinakamagandang off-ball cutter sa buong NBA. Hindi rin mawawala ang kanyang mga explosive dunks na parang 6'8 ang height. Pero ang mas nakakagulat, noong 2021 to 2022 season, pinangunahan niya ang buong NBA sa 2-point field goal percentage na nasa halos 75%. Isipin nyo iyon, isang 6'2 guard ang pinaka-efficient sa loob ng pinta. Hindi dahil sa post moves, hindi dahil sa isolation, kundi dahil sa tamang cuts, hustle, athleticism at perfect timing kasama ang Warrior system. Isa siyang player na hindi mo kayang sukatin gamit lang ang height. Pangatlo mga idolo, si Josh Hart. Isa sa pinakamagaling na rebounding guard sa modern NBA. Sa papel, 6'5 lang siya. Pero kung manood ka ng laro niya, parang power forward kung lumaban sa ilalim. Hindi siya natatakot makipagsiksikan sa mga mas matatangkad. Hindi rin siya umaatras sa boxing out. Noong regular season, halos 7 rebounds per game ang average niya. Pero pagdating ng playoffs, mas lalo siyang naging halimaw. Nung laban kontra Philadelphia 76ers, noong 2024 playoffs, nag-average siya ng 12.2 rebounds per game. At pagkatapos nito, kontra naman sa Indiana Pacers mga idolo. Nag-average ulit siya ng 10.9 rebounds per game. Isipin mo iyon? Isang 6'5 guard ang kumukuha ng higit 10 rebounds kada laro laban sa malalaking frontline. Hindi ito dahil sa taas, hindi ito dahil sa haba ng braso. Ito ay dahil sa effort, instinct, timing, at willingness na gawin ang dirty work. Kaya gustong-gusto siya ng bawat coach mga idolo. Gotta have a first line of defense and right there they're just able to get an easy layup. Pangalawa, si Naz Reid. Isa siya sa pinaka-unique na big man sa NBA ngayon. Noong NBA Draft Combine, nagkaroon siya ng halos 14% body fat, ang pinakamataas sa combine noong taon na iyon. Maraming nagsabi noon na baka hindi siya tumagal sa NBA, pero mali silang lahat mga idolo. Unti-unti niyang binago ang kanyang katawan at higit sa lahat, binago niya ang paraan ng paglalaro ng isang center. Sa halip na puro low post, mas gusto niyang tumira ng catch and shoot, pull-up jumpers, pick and pop,
at spacing sa floor. Para siyang oversized shooting guard na nasa katawan ng isang center. At ang mas nakakabilib mga idolo, 3 sunod na season siyang nanguna sa lahat ng NBA big man sa dami ng naipasok na 3-pointers. Noong 2023 to 2024, 169 made threes. Noong 2024 to 2025, 175 made threes. At ngayon 2025 to 2026 season, siya na naman ang number 1. At isipin ninyo, ginagawa niya halos lahat ng ito habang nanggagaling lang sa bench. Oo mga idolo, off the bench lang siya. Hindi pangkaraniwan ang skill set ni Nasrid. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga niya sa Minnesota Timberwolves. At sa number 1, si TJ McConnell. Marahil siya ang pinaka-weird na offensive player sa buong NBA ngayon. For 50 years, walang nakagawa ng ginagawa niya. 6'1 lang ang kanyang height. Hindi elite shooter, hindi rin mataas tumalon. Mahina pa sa 3-point shooting. Pero taon-taon, isa siya sa pinaka-efficient na guard sa loob ng paint. Halos lahat ng puntos niya ay nanggagaling sa loob ng 10 talampakan mula sa basket. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay puro 3-point shooting. Si TJ McConnell naman ay kabaligtaran. Noong 2023 to 2024 season, 74% ang field goal percentage niya sa restricted area. At noong 2024 to 2025 naman, 67%. At ngayon 2025 to 2026, umalik siya sa halos 70%. Isang 6'1 guard na halos laging natatapos ang atake sa harap mismo ng mga center. At ang mas nakakagulat pa mga idolo, sa buong NBA career niya, nag-average lang siya ng 0.7 3-point attempts per game at halos 0.7 free throws per game din. Ibig sabihin, hindi siya nabubuhay sa 3-point shooting, hindi rin siya nabubuhay sa foul baiting, pero tumagal pa rin siya sa NBA ng mahigit isang dekada. Bakit? Dahil sa kanyang elite floater, mid-range touch, passing, steals, leadership, at walang sawang energy. Habang tumatanda siya, mas lalo pa siyang gumagaling. Literal na aging like fine wine. Hindi siya superstar, pero halos lahat ng coach ay gustong magkaroon ng isang TJ McConnell sa kanilang roster. At iyan ang 5 NBA players na may pinaka-weird pero sobrang epektibong skill set. Pinatunayan nila na hindi kailangan maging pinakamabilis, pinakamalaki o pinakamalakas para magtagumpay sa NBA. Minsan, sapat na ang kakaibang talento, mataas na basketball IQ at willingness na gawin ang mga bagay na ayaw gawin ng iba. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sino pa ang NBA player na sa tingin ninyo ay may kakaibang skill set na dapat na isama sa listahang ito? I-comment ninyo sa baba at baka siya naman ang magisusunod nating video. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating mga NBA stories, analysis, rankings at basketball facts. Maraming salamat sa panonood mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.